mensaheng nag-flood sa Facebook page namin sa linggong ito. Please help all the victims of Queen Jewelry Gold Co. PH. Sige na po kasi madami na po na biktima dahil doon. Lumapit po sa amin ang teacher namin at naikwento po kung paano po siya nawalan ng mahigit 20K. It would be so nice if you help us. May nanghihingi ng tulong, mga naloko sa inakala nilang ginto. Yung 24,500, bibili ko sana yun sa gold bilang investment ko rin sana. Nasa 127,000 po lahat ang na-scam nila sa akin. 13 man ko po, yung price po is 20,140. Ngayong bigayan ng mga Christmas bonus at 13th month pay, paano nga ba makakaiwas na hindi masisilaw sa patibong ng mga ganitong gold jewelry scam? Sa nakalipas na mga taon, marami ang nag-invest sa gold o mga gintong alahas. Kahit ano pa raw ang disenyo, basta totoong ginto, tumataas daw ang value. Magandang investment daw ito at ang kikitain sa ginto, hindi raw tutubuin sa bangko. Kaya nauso ang pagba-buy and sell ng mga ginto kahit pa online. Ang teacher mula Samal, Bataan na si Leia, dating gold reseller. Nung magkaroon na po ako ng income, maisip ko po saan ba magandang mag-invest. So isa na po doon yung gold. Hanggang may nakita raw siyang ad o advertisement sa Facebook. Ang tinutukoy ni Leia, ang Queen Jewelry Gold Company PH. Aminado siya, kuminang ang kanyang mga mata sa ganda ng offer. Compare po sa other shop, mas mura po yung gram. Sa Queen po kasi, ang una po nilang post na nakita ko is trincore lang. Dinoble check naman daw ni Leia ang page at mukhang legit. Ang dami po nilang followers. Meron ko silang 66,000 followers sa Facebook, pero hindi po silang 63K likes. Maliban sa mga ibinibenta nilang alahas, ipinopost din daw sa page ang kanilang mga proof of transaction, review ng mga satisfied customer di umano, business permit, pati na mga award na natanggap daw ng kanilang kumpanya. Pinagkatiwalaan ko po na hindi po ako nolokohin and inisip po na sikat po sila sa mga tao na marami din po umorder. May previous po sila na 1 gram gold necklace kapag po naka-order ka ng more than 5 gram. Isa din po yan sa mga factor kung bakit bill po ako nahikayat. Kaya si Leia napa-check out o napabili tuloy. Yung mga napili ko po is yung pendant po na medyo malaki. Bali 3 piraso po. Total po na grams is 5.3. Yung price po is 20,140. Many people flock directly sa gold dahil steady nga yung demand niya. Kung ang mismong gold ang business mo or di kaya may mga gold ka, yung mismong price niyan consistent and it goes up regularly. Pero ang policy daw ng page, full payment first before shipping. Limited time lang din daw ang kanilang sale. Kinabukasan ng araw po na yon, magtataas na daw po ng 100 to 150 yung price per gram ng gold. So kailangan ko nang magbayad kasi baka bukas hindi na ganito yung presyo. Nag-transfer na nga ng mahigit 20 mil na bayad si Leia. Pero lumipas ang mga araw, ang mga in-order niyang alahas, hindi pa rin dumarating. Kaya kinutuban na siya. Hindi pa lang po ako nakapag-research. Na-discover po namin na scammer po pala yung aking nakatransact. Meron po siyang ibang mga biktima sa Facebook, nakapost po sila. Huli ko na po na-realize na ako po ay naloko online. Sinubukan daw kontakin ni Leia ang seller, pero cannot be reached na raw ito. Blocked na rin daw siya sa page. Nanlumo po ako dun sa pera na sayang. Akala ko po makakapag-invest po ako ng gold. Yung pera ko po naging bato pa. Kaya si Teacher Leia natuto ng leksyon sa napakasakit na paraan. After po nang nangyari, syempre po na-realize ko na hindi lahat ng nakikita online is totoo. Isa pa sa lumantad na biktima rin daw ng Queen Jewelry Gold Co. PH, ang nursing aide na si Adonis. Mula City of Naga sa Cebu, noong nakaraang taon pa raw niya nakikita online ang jewelry shop na ito.
Tinignan ko yung mga gold nila, tas mura lang naman yung grams nila, 3,400 ang per gram nila. Doon ako naiganyo na bumili. Nagplano talaga ako na bibili ako noon para sa kung sakali kung anong mangyari sa mama ko, may maisanla ako. Nitong Hulyo raw, napacheck out ng alahas si Adonis. Ring sana yung bibilihin ko. Tapos yung huli, yung bracelet na yung binili ko. Bawat grams, 3,400 times ko na lang 7 grams. 24,500 po ang lumabas ng computation ko po. Yung pirang pinagbili ko po, galing po yun sa benepisyo ng mga healthcare workers during COVID. Gaya ni Teacher Leia, sinabihan din daw si Adonis na magtataas ng presyo kada gramo kinabukasan. Kaya naman siya na-pressure na bumili. Kasi mag-cut off daw sila by 12 midnight ng July 1, mag-price increase na sila. Habang mura, bili na daw. Doon na ako bumili agad. Pero si Adonis, wala ring natanggap sa inorder niyang gintong alahas. Nagmakaawa lang ako sa kanila na sana ibalik yung pera. Mahirap lang kami. Nag-block na sila sa akin. Ang natangay naman sa single mom mula Naga City sa Bicol Region na si Andrea, di niya tunay na pangalan, umabot ng 127,000 pesos. Ang napili ko po sa kanila yung gold necklace po with pendant. Tapos nag-order po ako ulit ng isang pendant. Bali, 3 items po. Naipadala ko po sa kanila lahat is 77,000 po. Pero nung naipadala na raw ni Andrea ang bayad, kumbaga sa love life, ang seller, siya'y ginost. May contact number, kinukontak ko, di makontak. Sana dumating na lang sa akin yung item, kahit di na kayo mag-reply sa akin. Tapos yung nakita ko na lahat, sinearch ko na, scam pala, lahat. Ang dami palang biktima ko. Tulirong-tuliro na raw si Andrea kung paano mababawi ang perang pinaghirapan niya. Hanggang sa may nag-chat sa kanya. Pwede daw po maripan yung cash na yun galing sa Queen Jewelry. Sabi po nila kung ano daw pong laman ng account ko po, yun po yung maibabalik nila sa akin. Tapos may binigay nila sila sa akin na links po. Pero na-transferan ko agad yung account ko. Dahil sa desperasyon, si Andrea agad nag-cash in ng 50,000 pesos sa kanyang online wallet account. Kasi expect ko kasi sabi nila, balik yung kahit paano po, kahit 50,000 lang. Pero pati ang inaasahang refund na 50,000 pesos, hindi rin daw dumating. Si Andrea, na-scam pala ulit. Nanghina na ako nung time na yun. Grabe, parang lumulutang nun. Hindi kasi ako makapaniwala eh. Inala ni Andrea ang pangalawang nanloko sa kanya. Bahagi pa rin ang modus ng mga nasa likod ng Queen Jewelry. Nasa 127,000 po lahat ang na-scam nila sa akin. Na-ipon ko po yun siguro 10 years. Para sana po sa anak ko po, para sa pag-aaral nila, para hindi po ako mahihirapan. Sana po may konsensya man din kayo. Kasi mahirap po kumita ngayon ng pera eh. Huwag na kayong magloko. Magtrabaho kayo ng maayos. Pinaghirapan po namin yan. Sinubukang tuntunin ng aming team ang address na nakalagay sa Facebook page ng Queen Jewelry. Kasama ang ilang kinatawan ng Valencia Municipal Police Station. Pinuntahan nila ang address na di umano tanggapan o opisina ng jewelry shop. Sir. Ma'am, nandito kami ma'am kasi ito yung tinuro na address sa ma'am, Queen Jewelry Gold. Hindi naman to parkilahan tong bahay namin, sir. Pero wala roong kahit na anong opisina. Mukhang pati address fake! Talagang residential siya. Sabi na may-ari, tagal na sila nakitira doon at saka walang nagre-renta or nag-akila sa kanilang garahe. Negative siya, walang gano'n na jewelry dito. Sinubukan din naming hanapin ang babae na nasa identification card at mga permit sa page ng Queen Jewelry na siya raw may-ari ng kumpanya. Hanggang sa may nakuhang lead ang aming team. Asa dapit sa babaw? Ang babae sa ID, hindi taga Valencia City, kundi sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Tumanggi siyang magpa-interview. Pero paglilinaw niya, hindi raw siya ang may-ari ng Queen Jewelry, kundi biktima rin daw siya.
We have already reported this to the police and took actions against this. And we asked advices from the PNP here sa Dumaguete. They said that we shouldn't be really worried about it since the ID was altered. That name printed on that ID is not her name. Ang maaari po nating isang pangkaso dito ay yung computer-related identity theft. Pangalawa po, yung Article 315 or the swindling estafa of the Revised Penal Code. Also, the Data Privacy Act. Penalty po dito ay nakadepende po sa gravity of the offense. Though magiging 1 degree higher yung magiging imprisonment niya, 6 years and 1 day to 12 years po ang magiging imprisonment. And the fines naman po, minimum of 200,000 pesos. Base sa sariling investigasyon ng mga na-scam, ang Queen Jewelry, ilang beses na di manong nagpapalit-palit ng pangalan online. Nagbago na naman yung Facebook logo nila, iniiban nila yung pangalan ba, pero same, nandun pa din yung word na Queen Gold. Ayon sa records ng DTI, hindi rehistrado ang business name na Queen Jewelry. Fake document yung pinapakita nila. Nalumo po ako dun sa pera na sayang nag-trust ko ako sa maling tao. Gusto ko talaga silang managot. Kailangan i-report na lang yung page na yan para wala na silang mabiktima. I don't recommend yung mga payment first. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, kapag binigay mo yung pera mo, wala ka ng habol. Ang nakababahalang katotohanan, ang internet at social media, pugad na ngayon ng mga krimen at scammer. Kaya wag na wag magpasilaw sa kung ano-anong gintong promo. Baka mamaya, yan pala'y budol! Gusto nyong mag-shopping, pero gusto nyo ring makatipid. Kung dati sa mall ang sugod, ngayon sa mga bodega at tindahan na nagbebenta ng mga bagsak presyong make-up, gadgets, appliances, pati nga motorsiklo. Gusto mo ng bagong gadget o appliances ngayong Pasko, pero ang budget mo tight? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang kalimitang presyo ng isang cellphone dito, pwede kang makabili ng dala-dalawa? Dalawang cellphone, 5,000 na po. As in, murang-mura kung makakatipid ka sa makakatipid. O hindi kaya ang type mong gadget comes in a bundle na may kasama pang freebies. 3,800. Meron ka ng tablet, meron ka ng cellphone, may speaker ka, phone stand ka pa. Perfect naman po siya pang regalo. Ang presyo, nasa 40% na mas mababa raw sa mall. Presyong palengke. Saan naman yan? Para mahanap ang stall, daan muna tayo sa public market ng Taytay sa Rizal. Pero hindi tayo mamamalengke ha. Dito kasi matatagpuan ang tinatawag nilang bodega ni Ninong na nagbebenta ng murang-murang brand new gadgets. Pakulo ng negosyanteng si JM. All original, wala kaming fake. Mukha mang maliit ang kanilang pwesto. Malaki naman daw ang matitipid mo rito. May murang speakers. Ito yung pangmalakasan nating speaker. Ang lakas nito baka mayanig ang barangay nyo pag ito pinatugtog nyo. At LED TV. Matibay na po, double glass. So pag bumili ka sa amin, meron kang free na pressure cooker, meron kang speaker, at marami ka ng kettle. Marami pong freebies yan. Pero ang pinakamabili, ang kanilang cellphones. Ang pinakamababang gadget namin is 1,299. So may phone ka na. Touchscreen na siya, pang social media, pwedeng-pwede na. Ito, halagang 3,299, 4 na units na. So ito talaga yung nagtatrending sa amin. Ito naman ang bundle namin, meron ka ng tablet, meron ka pang cellphone, may dalawa ka pang freebies. 4,499, 4,500, dalawa na yan. Si Ronalyn dito bumili ng cellphone para iregalo sa kanyang mga anak. Kasi po yung mga anak ko po naiinggit po sa mga iba. Tapos nakiki-online na lang po sila. Kaya po nag-ipon po kami para makabili po. Ang naipon niyang 19,000 pesos, nakabili ng 3 smartphones. Kasi maswak sa budget nga.
Si JM, second year high school lang daw ang naabot dahil sa hirap ng buhay. Nagtinda ako ng ice cream, nagtinda rin ako sa labas ng mga champurado. Porsigido ako ambisyoso talaga. Hanggang naisipan niyang pasukin ang pagba-buy and sell ng cellphone. 2 unit na cellphone, in-order ko online. Hanggang sa dumami na ng dumami, nabenta namin. Nung puno na yung stante namin, sabi ko, bakit hindi tayo mag-open ng isang bodega? Sa mga nagtataka kung bakit mura ang tinda niyang units, direkta raw kasi siyang kumukuha sa supplier. Tatagal ba? Matibay naman po sa quality ng tablet. Mayroon silang warranty card. Pag may defect, 7 days replacement, dalhin lang nila dito sa store. At bilang binansagang ninong, pwede ba namang wala siyang paaginaldo ngayong Pasko? Okay, sisimulan natin ang raffle. Nito lang Huwebes, para sa kanilang 6th monthsary, si JM may paraffle para sa unang 50 customers. Grabe! Electric fan! Speaker Santic! 19 inches na TV! Bigay na yan kay Madam! Ang swerte mo! Nanalo ka ng cellphone! Masaya ako nito, masaya at ako nakakuha ng cellphone. Maraming salamat sa mga pamasko ni Ninong Gador! Magpursige ka, lahat subukan mo. Kasi pag di mo sinubukan, hindi mo masasabing magtatagumpay ka. Para naman sa mga kikay dyan, sugod na sa clearance sale ng warehouse na ito sa Quezon City, kung saan ang mga makeup at iba pang beauty products naka 50% off ngayon. Hindi na namin iniisip yung kita. Gusto namin ma-feel nila na, pag Pasko may ganito akong pupuntahan as a makeup lover. Garantiyan nila, talagang makakamura ka. Ang mga lipstick, eyeliner at eyeshadow, mabibili lang mula 20 to 200 pesos. Meron din silang mga buy one, take one. Yung mga lipstick, mga foundation, meron ding mga skincare. Kaya naman alas 7 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila sa labas ng warehouse. Isa sa mga nagtiyaga ang suki na ng clearance sale na si Angel. Inagaan po namin mga 6:30 AM po para mauna po kami sa loob. Marami sa mga customer, plano itong ipangnegosyo. Pero si Angel, ipanreregalo raw ang mga mabibili niya ngayong Pasko. Sobrang tipid po kasi ang budget kasi namin is tag 5,000 kami. Ngayon po nakaano na kami, 3 boxes ng makeup. Bawat customer, bibigyan ng tray o karton kung saan nila isisilid ang mga makukursonadahan nilang items. Kada oras, nagre-replenish din sila ng items sa dami nga ng namamakyaw. Perfect kasi pang gift. Malaking tipid siya compare sa mall. Sinamahan ko yung girlfriend ko. Ang beauty products, sarili raw nilang gawa. Pero dahil clearance sale, kamusta naman ang expiration date? A lot of the products between 2 to 5 years yung expiration date. FDA approved po lahat ng products. Always do a patch test first before you apply it. Kung ang hanap mo naman, branded items, pero ang budget mo, tight, tara sa warehouse na ito sa Quezon City, kung saan ang mga mabibili, surplus items. Napaka-expensive nito sa Japan. This is highly collectible and very, very durable. Meron sila ritong signature bags at relo. Nakakakuha tayo ng mga high-end brands. Ibebenta po natin siya ng lahatan. Okay, this cabinet is a rare one. This came from Italy and the wood is called ebony. Sa panahon ngayon, wala ka nang makukuhang ganon. May mabibili rin ditong mga rare collection items, gaya ng lumang cameras, turntables, at drum sets. Presyo niya sa market is napakamahal, pero dito makukuha lang nila ng a fraction of the price. Karamihan sa mga gamit dito, galing Japan at UK. Pero ang bentahan ng mga gamit dito, bidding style. Isa sa mga dumayo mula pa Cavite, ang online seller na si JP. Quality talaga yung mga items, tas mura lang namin nakukuha.
Pagdating sa bodega, nagbayad si JP ng registration fee at saka siya binigyan ng bidder card. Para sa first item natin, ayan, ganda. Okay, mga utensils, dami na yan. 300 to start me. 300 po natin by 600. Karaniwang nagsisimula ang bidding sa 100 pesos para sa mga maliliit o kung tawagin, half-box items gaya ng mga ceramic. So, the bidder number 61, thank you. Ayan, mga copper. Nasa 1,000 pesos naman ang starting bid sa mga high-value items na karaniwan mga antigong gamit. Kailangan po yan. 2 piraso na. Pero ang talaga raw pinag-aagawan, mga branded na relo. Down to 50. Ayan, 50,000 na lang yung tatlo. 40. 48,000. 48,000. Walang 48. 40. Ayan, 45,000. 95,000 na. 45,000 going twice. Okay, so to the number 407 for 45,000 pesos. Thank you, ma'am. Okay, next. Kuha ko yung tatlo. Nakuha ko lang ng 45,000. Yung tatlo. Jackpot yun. Sa relo, tinitingnan nila kung may ginto, kung may bato, at syempre yung brand. Paalala lagi namin sa mga consumer, titingnan mabuti kung itong mga produkto na to ay may expiration date dapat. Kung under mandatory certification scheme yung mga produkto na binibenta. Sa mga ninong at ninang dyan na naghahanap ng ipanreregalo ngayong Pasko, ang inyong mga pwedeng pang-aginaldo, heto! Bagsak presyo! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.